Yan. So, kumusta kayo mga idol? Magandang araw sa ating lahat. So, sa video na ito, i-testing na natin yung ating ginawang ready to all mount na solar setup. So, gawa nga ng in-demand ito ngayon. Maraming nagpapagawa. So, dahil sa crisis natin. Kaya ito, napagpasyahan ko na i-demonstrate din sa inyo para makita nyo rin mga idol. Sa mga nagbabalak magpa-solar, makita nyo yung importansya or usage ng isang merong solar setup. So ito yung ginawa natin na ready to wall mount solar setup. Ipapakita ko sa inyo na kaya niyang paandarin yung ating aircon na 0.6 horsepower, no. So ito i-demo natin ngayon. Welcome back idol mga kasolar, andito na naman ang inyong lingkod, Glenn Lejano, ang inyong guide sa solar renewable energy. Kaya tara, matuto na naman tayo. So para magkaroon kayo ng idea dito sa inyong nakikita, ang solar setup na ito ay isang hybrid off-grid na inverter. So ito ay all-in-one na. So kung nakikita nyo sa iba, meron pa silang mga MPPT or solar charge controller. So dito is all-in-one na hybrid, or ibig sabihin meron na siyang built-in MPPT or solar charge controller doon sa loob ng inverter na ito. So kung nakikita nyo mga idol, meron na tayo din itong mga safety devices, ATS or automatic transfer switch, and then dito nakasaksak ngayon yung ating aircon, no? Ayan. Pero kung naka-wall mount na ito, hindi dyan magsasaksak ng aircon, kundi meron tayong connection dito sa ibaba kung saan dapat nakalagay ang linya ng inyong aircon. Okay? So ito susubukan na natin. Meron tayo ditong baterya na 100 Ah. Siya nga pala ang ating solar setup ay isang 24 volts system na mayroong capacity na 3,000 watts or 3 kilowatt. So ito naman ang ating aircon na 0.6 horsepower na non-inverter. Testing natin ngayon. Okay, so yun muna natin. Gawin natin sa ibaba. So ito wala pa itong solar panel. Testing lang muna natin na gamit lang ang baterya natin ay mapapaandar natin mga idol yung aircon natin, no? Ayan. So nag-power up na mga idol yung ating inverter. Kaya nga lang nasa 26.5 volts lang yung ating laman ng ating baterya. So ito, nag-on na yung ating watt meter. Kaya lang hindi pa nakabukas yung ating AC out. So kapag binuksan natin yan, mag-on itong ating ilaw dito, which is yung power indicator ng ating solar. Ayan. So, i-on natin. Ayan. So kapag i-on natin yan, power up na yan, meron ng 220 dito. Testingin natin. I-on yung ating aircon. Fan lang muna natin. So ayan, ito yung konsumo natin, nasa 55 watts dahil nga nakabukas na yung ating fan ng aircon mga idol. Okay, kaya lang mga ilang minutes pa to na naka fan mode. So i-cut ko muna mga idol para lang hindi na tayo mag-antay pa ng matagal. Yan, so pwede na siguro ito mga idol. Okay na to, ilang minutes na. So nasa 50 watts tayo. I-on natin tong aircon natin. Yan. Ayan. So nasa 500 watts tayo ngayon mga idol yung load natin na aircon. Yan, so makikita nyo. Pure battery lang nagpapagana dyan. Ayan o, so wala tayong AC in. Ayan, so makikita nyo, battery lang mismo yung nagpapaandar. So kanina nasa 26.5 tayo. So bumagsak siya ng 26 flat, no? Ito, kapag ka daytime to mga idol, ka daytime meron kayong solar panel na
Kahit siguro 4 na piraso. Kasi ang maximum nito na solar panel na pasok, kasi 500 VOC ito, pasok ito hanggang 8 piraso na 550 watts to 590 watts. Kaya lumagpas kayo dyan sa mga 610 watts, 620, hindi pwede dahil mataas yung IMP ng mga panel na yon, hindi pasok sa inverter. So ang swak lang dito mga idol is 550 watts to 590 watts. Kaya yan, ma-under na yung ating aircon. Ngayon kung meron kayong solar panel daytime, full charge yung baterya, so kahit maghapon kayong mag-aircon mga idol, walang problema. O kita nyo naman, isang 0.6 horsepower is nasa 500 watts pa lang. So 3,000 watts ito, 3 kilowatt. So meron pa tayong available na 2,500 watts. Kaya lang, hindi naman natin pwedeng i-maximize yun ng 100%. Mag-iiwan tayo dyan at least 1 kilowatt na palugit sa ating inverter para hindi naman mabugbog, no? Pero dito mga idol, sa 2,000 watts na pwede nating magamit dito para lang maalagaan yung ating inverter is malaki-laking yung mga appliances na yung pwede nating magamit dito, no? So, pwede pa tayong magluto dyan ng rice cooker, washing machine. Kaya nga lang kung mga induction cooker kagaya ng lutuan na hindi na pwede. Kaya din naman basta wag lang magsabay-sabay mga idol, no? So dito sa ating ready to wall mount na solar setup, maglalabas tayo ng tutorial nito dito rin lang sa ating YouTube. Pero mga idol, sana maintindihan nyo, ilalagay ko lang yan, available lang yan sa ating members only, no? Para naman kailangan ko rin mga idol ng konting suporta nyo, konting halaga, tulong nyo na rin para sa ating mga ginagawang tutorial dito. Kasi kung dito lang naman mga idol sa ating YouTube ay sa totoo lang halos meron naman kita mga idol, pero hindi naman po ganun kalaki na pang araw-araw natin, no? So ayan, kung gusto nyong matuto, kung gusto nyong mag-DIY yung ganitong solar setup, so yan, ilalabas ko yung full tutorial nito. Tignan nyo na lang mga idol sa aking profile, kung makikita nyo doon kung magkano yung membership fee, no? So tignan nyo doon mga idol yung level 2, doon available ang ating tutorial sa level 2 na membership. Okay, so balik tayo dito. Ayan, so napakalamig na. Battery 25.6, so hindi pa kasi ito full charge, so walang problema dito. Ang inaano natin dito is yung kakayahan ng ating ready to wall mount solar setup na magpaandar. So ito yung sa ating baterya. Ayan, no? Naglalabas tayo ng 646 watts na sa wattmeter, 602 watts. So ito yung Bluetooth ng ating baterya. Meron din tayong tutorial nito mga idol, nakalabas na. Panoorin nyo na lang kung paano mag-build ng 8S battery gamit ang BMS na 8S, no? Okay. So ito, nakita nyo, ang lakas ng draw, 24 ampere. So ayan yung ating mga voltage per cell, 8S. So kung ma-full charge pa to, maganda. Ayan, no? So meron pa tayong remaining capacity na 81% mga idol. Running tayo ng 600 watts. So siguro tatagal naman to ng mga 2 oras. So hindi pa kasi full charge to eh. Okay. So ayan na mga idol, oh. Nagpapaandar tayo ng aircon. Gamit lang ang solar setup na ito, tapos baterya. So kung daytime, hindi kayo gagamit ng baterya, hindi magko-consume ang solar setup nyo sa baterya kung daytime at maganda ang sikat ng araw. Okay? And then sa gabi, syempre wala nang harvest, so baterya na ang gagana. So ayan, nagpapaandar tayo. So yun lang mga idol, ang ipinakita ko sa video na ito. Nais ko lang ipakita sa inyo sa mga nagbabalak mag solar. So ito, 3 kilowatt na solar setup, hybrid, 24 volts. Ganyang solar setup, makakapagpaandar ka na ng aircon. Siyempre, pwede ka pang magsama ng mga washing machine, rice cooker, kasi malaki pa naman yung ating bakante, no? 600 watts. Okay?
So, paki-support naman mga idol ang ating channel. Sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, baka pwede naman mag-subscribe na kayo dito sa ating channel. At paki-like na rin, mag-comment dyan sa baba kung anong mga gusto nyong itanong at sasagutin natin yan. Okay?